Try natin muli yung ating text. So, First Peter po tayo. Muli. So verse 9 po tayo. Verse 9. Na inyong tinatanggap bunga ng inyong pananampalataya ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we just want to bless your name, Lord, sa oras na ito. Malaking pasasalamat na naman po sa inyo na kami tinipon ninyo upang hindi namin marinig ang inyong salita. Salita na nagdudulot ng pag-asa, katotohanan at kalayaan sa bawat isa. Tulungan po kami hanggang matapos ang pag-aaral na ito. Ama, kayo po ang naghanda sa bawat puso na narito. Alam niyo, kayo lamang ang pwedeng palaw at makitungo sa bawat puso. Tulungan mo rin po ako sa pag-share ng salita ng buhay. Ito'y maghatid sa amin ng kalayaan at kagusto. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Meron ba tayong bisitang first time? Wala naman. Bago. Bagong mukha. Teka, saan po kayo? Teka, saan po? Sorry. Negros. Negros. So, hindi kayo nakakaintindi ng Kapampangan. Hindi patay. Patay na naman ako. Ha? Tagalog na intindihan nyo. Layo po ng Negros, ah. Sino kilala nyo? Ay, si kasama sa bahay. Ano po pangalan nila? Rosemary. Okay po, welcome po sa inyo, Rosemary. Pumanin sa inyo, at salita rin, Longgo ba? Meron bigay Cebuano. Kung hindi. Sige po, paumanin po kasi first time po. Sa ating pag-aaral dito ay nagsiserye tayo, no? Yung tuloy-tuloy lang, okay? So, nasa verse 9 po tayo ng ating unang pero. Rosemary, ito ba talaga yung first time mo sa mga ganito klase? Hindi mo? O nakakadalo kayo sa Negros? So wala naman kayong church, no? Wala kayong church talagang sinasamahan. Ako? Okay. Anyway, welcome po. Welcome sa Pampanga. First time yan siguro sa Pampanga.
Ganda ng kwentuhan natin. Now, ang aking naisip na title ay binigay ko kay Janessa. The glorious end of our faith. Siguro mamaya, mas maintindihan niyo yan. Umabante na ako sa aking share sa inyo. Okay. Alam niyo, may katapusan ng ating faith. Yakin niyo lang na nasa faith kayo. Baka iba yung pagtatapos natin. Tandaan niyo, ang buhay Kristiyano ay meron siyang final day. Meron siyang talagang tinatawag nating glorious day. At yun ang inihintay natin bilang. Alam niyo ba, ang aklat na ito ang pinakamalaking tema ng Bible. Alam niyo, ang Bible niyo, ang pinakamalaking tema o sinasabi, the greatest of all days sa Bible, alam niyo ba, yung araw ng pag-uupo. Okay? Pag binasa niyo Genesis to Revelation, lahat ng propeta ng Panginoon yung nagsalita bago pa tayo ipanganak na merong darating isang araw na darating si Kristo, okay? Parurusahan niya lahat ng hindi sumunod sa Kanya at Kanyang gagantihan ng kaligtasan lahat ng sumumpalataya at sumunod sa Kanya. Okay, sana'y maintindihin yun ating mga Christ. Baka akala nyo, nakaupo lang tayo dito, nakikinig, yung iba naglilingkod, yung iba isipan, yung iba talagang hirap na hirap sumunod sa Panginoon, yung iba inuusig, yung iba talaga nagtatrabaho, yung iba naman hindi. Tandaan nyo, merong isang araw na kung saan i-reward ng Panginoon yung talagang naglingkod sa Kanya. At sabi ng Bible sa Malakias, may pagkakaiba ang naglilingkod sa Diyos at hindi. Araw na yaon. Sa ngayon, hindi nyo makita yon. Yung iba nga sa atin ay tinatawanan lang, parang hindi naman totoo yan. Ano ba ang inyong nakikita dyan, yung sinasabi ng iba? Pero darating ang araw, makikita nyo, may kaibahan ang kumikilala kay Kristo at hindi. Wala na akong time para magbasa. Sinasabi ko lang sa inyo, the greatest of all days, theme ng Bible, na meron talagang fixed day na harap lahat ng tao sa harapan ng Panginoon. So, alam niyo, sabi ng Bible that every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is what? Is Lord. Kaya nga yung aking title dyan, the glorious end of our faith. Sana'y nagsasalita ako sa inyo, be sure na kayo sa oras na ito ay talagang meron kayong pananampalataya. Kasi yung pananampalataya yan, na dala-dala ninyo sa buhay, may kahahantungan yan. Meron talaga siyang pupuntahan. Hindi siya basta-basta hanggang dito na lang tayo. Yan ang sinasabi ko sa exposition sa First Peter. Na makinig kayo sa akin, hindi Christians tayo, no? Sinasabi natin tayo Kristiyano. Ano ang kaibahan ng Kristiyano sa hindi Kristiyano? Kasi pag sinabi mong Christian, biblical Christian, meron siyang pagkakaiba sa mga hindi Kristiyano o hindi mananampalataya. Kailangan alam niyo ito. Bakit? Kasi po, kung hindi natin alam ito, sabi ng Bible, merong tila daang matuwid sa iniisip ng tao, pero ang dulo nito ay pahamakan. Gusto nating matiyak yung ating buhay pa. Kasi nagsasayang tayo ng oras, sabi mo, hindi kayo po na pupunta kayo kayo, aliwa, yung iba sa inyo na papahinga, nandito kayo. Kami, tumanda na sa pananampalataya. Ang hirap mag-serve sa Panginoon sa panahon ito. Kaya wala kang kasama. Lahat ay observe ng sanlibutan. Ang hirap ngayon,
na si Kristo ay paglingkuran. Ang hirap. Ang hirap ngayon na tanggihan ng sarili, kalimutan ng sanlibutan, i-renounce ang mundo, at sumunod sa Panginoon. Iwasan ng kasalanan, iwasan ng self, iwasan ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Ang hirap nun ngayon. Kaya kung minsan, maglilingkod ka sa Panginoon, susunod ka kay Kristo, sasabihin ng iba, ikaw na lang. Laging nasa minority. Kasi sa tingin ng iba, wala silang nakukuha. Pero gusto kong sabihin sa inyo itong ating pag-aaral. Anong kaibahan ng Kristiyano at hindi Kristiyano? Ang sinasabi ko sa inyo ngayon, karne karne. Hindi lang yung basta-basta external na usapan. Ang sasabihin ko sa inyo ngayon, the true character of the Christian. Yung totoong katangian ng Kristiyano. Ito yun. Pag sinabi natin Kristiyano sa Bible, kasi sila yung pinakamasaya darating araw ang mahal ng palataya. Pag sinabi natin Kristiyano sa Bible, lagi yung kanilang kaugnayan kay Jesus Christ. Okay? Lagi yun. Yung kanilang kaugnayan kay Jesus Christ. Tandaan po nyo, yung sinusulatan dito ni Pedro, hindi sila dating Kristiyano. Okay, pag sinabi natin dati hindi natin nakikita si Kristo, hindi natin alam si Kristo, wala tayong makita maganda kay Kristo. Dati kaaway tayo ng krus ni Kristo. Ibang ngayon. Ngayon, nakilala natin ang Panginoon, nakita natin si Jesus Christ na siya precious, siya mahalaga, siya Panginoon, na siya tagapagligtas, na siya sugo ng Diyos, na siya ang pag-asa ng sanlibutan, na siya ang tagapagligtas ng bawat kaluluwa. So, hihingin ko kay Jenessa na tingnan natin muli yung verse 8 ng 1 Peter. Ito yung karakter. At ito muli ang kalingunin. Ito yung karakter ng Kristiyano at kaibahan. Yung kaugnayan nila sa kanilang divine master. Ano yun? Well, sabi ng verse 1, 8, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. So, ano yung first expression or first character? They love Jesus Christ. Okay? They love Jesus Christ personally, intimately. Kilala nila at mahal nila ang Panginoon. Okay, pinanda ko ngayon mahal mo si Jesus Christ. Okay. Ang Kristiyano ay mahal niya ang kanyang master, Jesus Christ. Higit sa lahat. Hindi ako mapapagod magsalita sa inyo ng ganyan kasi alam ko magtatapos lahat tayo. Pero hindi ako magpapagod magsalita sa inyo na ang sinumang tao na hindi niya mahal si Jesus Christ ay hindi siya Kristiyano at hindi siya maliligtas. 1 Corinthians 16:22, sabi nga ng Bible, sumpain ang sinumang hindi umiibig sa Panginoon. Okay? At pagpalain naman ng sino mang tao na meron siyang hindi natatapos na pag-ibig kay Kristo. Ephesians 6:14. So, kung tatanungin ko kayo, isa-isa rito, do you love Jesus Christ? Personally, intimately. Okay, personal lang utang din, pero mahalaga sila. Mahalaga sila. Hindi ko tinatanong dito kung miyembro lang tayo, kung matagal na tayo nag-a-attend, kung tayo naniniwala. Ang sinasabi ko sa inyo, so, hindi love at first sight si Jesus Christ, kundi heart at first sight. Hindi love at first sight kasi hindi siya nakita ng bodily, ng mga Kristiyanong kinakausap dyan. Hindi siya nakita. And yet, they saw Him spiritually. I imagine it, Bob? Hindi mo nakita physical, and yet mahal mo. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Puso dito ang nagsasalita. Mahalaga yun. Now, they love Jesus Christ. Yun ang kaibahan. Okay. Now, dati hindi nila mahal si Kristo. Kasi hindi nila siya makita. Ganon din ako dati. Hindi ko kilala ang Panginoon dati. Kilala ko si Jesus Christ sa tradisyon. Kasi nga nasabi ko sa inyo, Romano-Katoliko ako Kilala ko si Kristo sa tradisyon. Pag Pasko, pag mahal na araw. But intimately, individually,
o knowledge, hindi ko siya kilala ayon sa kanyang salita. Okay? Hindi ko siya kilala. Kaya hindi ko makita na si Jesus Christ ay precious, Lord, and Savior. Hindi ko siya makitang mahalaga. Of course, hindi mo pwedeng ibigin ang hindi mo kilala. Diba? That is why, to know Christ is to love Him. And to love Him is to know Him. Ano yung to? To, they rejoice in Christ. Yan ang Kristiyano, okay? They love Christ, they rejoice in Christ. Natutuwa ba kayo na sinugo ng Diyos si Kristo sa atin? So, imagine nyo na po, kay Mayo, nung i-Kristo tayo naman. Na-imagine nyo na ba kung si Kristo ay hindi dumaling dito sa lupa? Well, anong mangyayari sa atin? Well, kung si Kristo ay hindi dumaling dito sa lupa, kadiliman pa rin tayo. Hindi po ba? At tayong lahat ay ligaw pa rin, walang nagsalita sa atin tungkol sa Diyos, tungkol sa kaligtasan. Kung si Kristo ay hindi siya dumaling dito sa lupa, ay nanatili pa rin tayo sa ating kasalanan. Wala tayong hope, wala tayong Diyos. Kaya tayo nagagalak sa Panginoon. Yan ang sabi ng Bible. Sabi niya rito, kayo'y sumasampalataya, bakit kayo'y nagagalak? Nagagalak ako kay Jesus Christ kasi yung lahat ng pangangailangan ko, siya yung sagot. Nangangailangan ko ng Savior, siya. Nangangailangan ko ng bread of life, siya. Nangangailangan ko ng tubig ng buhay, siya. Nangangailangan ako ng tagapagligtas, siya. Nangangailangan ako ng Lord, siya. Nangangailangan ako ng wisdom, siya. Nangangailangan ako ng salvation, kaligtasan, siya. Nangangailangan ako ng kalayaan, siya. Lahat, kaya meron tayong akin, Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer. Nakita ko yun sa buhay ko. So, kaya nagagalak ako sa Panginoon sa buhay kong ito. Okay. Now, tingnan natin yung means. Bakit nagagawa nila noong panahon na yon na sumampalataya kay Kristo na hindi siya nakita? Tingnan mo yung verse 8 ulit. Yung nakikita ko lang sa inyo mga kapatid para makita natin yung ating kasaysayan bilang mga mananampalataya kung ito ay genuine o hindi. Verse 8 ulit, hindi ninyo siya nakita, ngayon may inyong iniibig. Pagamat ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak. May galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalatian. Yan ang matindi sa Kristiyano. Kahit na tayo ay nasa mundong ito, may mga problema sa buhay, may mga lagok, may kalungkutan, meron tayong kagalakang nakatago. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng kagalakan yan? Pero yung kagalakang glorified. Hindi siya maipaliwanag. Bakit? Hindi naman ako mayaman. Wala naman akong inaasahan sa mundong ito. Nandito lang naman ako. Pero bakit mayroong secret joy na nasa loob ko? Sino ba yun? Yan ang kagalakang galing sa Diyos. Yan ang kagalakang galing sa Panginoon. Yan nung sasabihan mo Kristiyano, wala kang kagalakan. Sabi, mga muskong ito. Masaya ka Kristiyano. Possible ba yun? Yes. Kasi pag naiintindihan mo ang gospel, pwedeng kang magbungang kagalakan king kaya din. Bakit? Linigtas niya kasi ni Diyos ang Diemo, ang kingalanggan at yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Binigay niya ang kanyang sarili. Dapat lamang is supposed to be na maintindihan mo at malaman mo ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang tawag dyan, understanding. Nagagalak kang hindi mo kayang ipaliwanag. Hindi ka nagagalak dahil mayaman ka, dahil wala kang sakit, hindi ka nagagalak dahil wala kang problema. Nagagalak ka dahil sa iyong katiyakan sa buhay na kasama mo, mayroon kang peace, you are at home, you are at peace, mayroon kang relasyon sa Diyos na hindi kaya. Kaya nga, ang tawag dyan, kagalakang hindi maipaliwanag. Divine, glorified joy. Now, paano ako nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo? Wala mo, buri kang gamitan ng salitang ini. Kung Kristiyano ka,
Si Kristo ang siyang giliw mo. Bali itong muli sabihin ng giliw. Attachment. Siya ang iyong buhay, siya yung sinisinta mo sa buhay. Ewan ko, ba't ganun talaga mananampalataya? Pag ikaw ay naging mananampalataya, nasusulyapan mo na ang Panginoon ang kanyang karektan. Sino siya? Yung ang tawag ng Bible dyan, yung kanyang glory, yung kanyang kalwalhatian. Bawat pwedeng makakita sa Panginoon spiritually, pwedeng kamay lang. Hindi mo pwedeng hindi siya mahalin. Kasi nga sa kanyang katangian, kaibig talaga siya. Now, ano ang pwedeng gamitin nating means para magkaroon tayo ng attachment sa Panginoon ito? Pantayin niyo ako sa aking sasabihin. Faith is the only mean whereby we are brought to His love. So, paano ko masasabi na meron akong attachment o ugnayan kay Kristo? Hindi ko naman siya nakita. That we can behold the excellency of Jesus Christ by faith. Iwaita, kaya kong pagmasdan ng kanyang karektan, hindi ko siya nakikita physically, pero nakikita ko siya. Lahat ng kanyang gracious merits, lahat ng kanyang kabutihan, lahat ng kanyang ginawa sa akin, nasasaluko, dumarating sa akin by faith. Paano ko nakita si Kristo by faith? Kasi po, nagpahayag siya sa inyo. Kaya bakit siya kayo? Pero ang hirap intindihin niya, sa akin, nagpakita si Kristo. Yes, kasi kung hindi siya magpapakita sa iyo, hindi mo siya talaga makikita. Paano nagpakita at nagpahayag ang Panginoon sa ating buhay? Well, nagpahayag si Kristo sa atin, nagpakilala sa atin, o kaya itang salitang nag-manifest sa kinatawang kapamilatan ng kayang banal salita. So, ngayon, nasaan ba si Kristo ngayon? Siyempre, alam natin si Kristo, positionally speaking, nasa kanan ng Diyos. Okay? Talaga nandun siya, positionally speaking, nandun sa kanyang authority. At darating ang araw, siya muling babalik. Pero dito sa lupa, nasaan si Kristo? Nasa kapilyang ito. Yung manuklangan ng Diyos kayong bato. Kahit anong pagandahin niyo ito, maganda lang. Pero hindi tumitira ang Diyos. Special lang na lugar kasi pinupuntahan siya ng mga mananampalataya. Pero kahit anong ganda niya, tayo nagpapagawa sa Bethesda, pero lagi kong sinasabi sa kanila, hindi yun ang tinitirhan ng Diyos. Saan nakatira si Kristo? Well, Ephesians 3:17. Marinaw. Sana alam niyo to. Okay? Siguro kung laro lang tayong Bible, magbabasa na lang tayong ganyan. Para masanay tayo. Masanay na tayo dito eh. Kaya sa 3:17, sanay na rin ako dito. Hindi na ako pumupunta rito. Okay? Pero ayoko talaga dyan, gusto ko rito. Kaya lang, hindi tayo nasanay. Okay? Madali. Okay din, kasi salita rin ng Diyos yan. Okay? Kaya ako ang sinasabi sa inyo, baka tayo nasanay sa ang mahalaga dito, puso. Now, upang si Kristo ay maniraan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paano kayo'y nagugat at tumitigay sa pag-ibig. Now, saan nakatira si Kristo? Sa believer, sa mananampalataya. Hindi sa lahat ng tao, sa believer lang. Sa paanong paraan? The heart. So that Christ may dwell in your heart by. Ako ba, nagmamayabang ako kapag sinabi ko sa inyo, si Kristo naninirahan sa buhay ko, sa puso ko? Hindi, totoo yun. Kayo, masasabi niyo yun?
Nakaputnan lang ko na rin sa'yo kumana sakit, please. Eh, wag ang personal ni. Ano na kayong personal na? Tigtas kayo? Are you saved? Are you saved? Are you saved? Ngayon, pag sinagot nyo ako, hindi ko alam, then hindi ka saved. Diretso na kayo. Yan lang kung halimbawa, para maintindihan nyo. Halimbawa, nag-asawa ako. Okay. Anong gagawin ng magkakasal sa akin pag nag-asawa ako? Sabi sa akin, magkakasal sa akin. Tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang sarili mong asawa? Ano sasabihin ko? Yes, I do. Opo. Eh kung naman maging asawa, may katanggapan. Kahit maraming kalokohan dyan, hindi siya pwedeng maging asawa ko kung hindi ko alam. Kasi tatanggapin ko siya, sasagutin ko yung nagkakasal, yes, I do, tinatanggap ko siya bilang aking asawa. Alam na alam ko na ako isang married na tao. Pag may intalasawan tao, are you married? Sasagutan na kayo, ako ba, ano ba rin? Ali, yes, asawa ko. Now, yung Christian, ano makanya naman? Pag ang isang tao, tinanong mo siya, saved ka ba? Kristiyano ka ba? Hindi ako sure, hindi ko alam. Ganyan ka Christian. Kapag ang Diyos ay iniligtas ang tao, alam niya mo. Kaya meron siyang faith. Na kung hindi mo alam, hindi ka saved. That's why I'm able to teach you na I know whom I have. Kapag ang Diyos may ginawa sa buhay mo at iniligtas ka at pinatawad ka, hindi niya pwedeng itago sa iyo, gagawin niya sa iyo. Ipapaalam niya sa iyo yun. Napunay kayo, ako mas siya, pakalukluko yan, intinggit kay Kristo Kimbiyo. Ngayon kaya kayong time, this is the day. Now is the day of your what? Of your salvation. Last Sunday no, at siya kayo yung Kristo, paglolon na kayo. Kumakatok siya sa puso natin. Ang unang naghahanap sa atin, si Christ, kumakatok siya. Ang sino mo bukas sa akin, ang sabi niya, ako'y makikisado sa kanya. And this is very, very personal. Yan. Pag tinanong nyo, nagmamayabang ba si Pastor? Pastor, ikaw ba? Sige, yes. Yes. Mas sabi ko kaya kayong ligtas, mas ngini. 24. 1986, 1987, bayo ko ba? Kanita, halanganin ko ba? After ilang taon na nagdaan, sabihin mo sa akin, Pastor, saved ka ba? Yes. I know. Yan ang nagbibigay sa akin ng energy, lakas sa buhay. Kasi yan mo ka sa akin ng Pastor. Bri, asawa. Ngayon niya ang isipan yung ginawa, ay, nakasama yung mag-preach. Hindi mo magsalita ako, I'm honest. Nakasama sa church. Kung hindi mo lang isipin ng Panginoon. Sasabihan mo kay pulpito, parang pasok dito, labas doon. Iba yung buhay niya, linggo, Sabado, Lunes hanggang linggo. Sabado. Ang hirap maging spiritual ngayon. Hindi ba, kayo, struggle nyo yan. Kayo, miyembro kayo na po. Kami po, full-time kami ganyan. Kayo pa ba ang hindi maghirap? Hindi, hindi sasabihin kayo, alam nyo, ang usapan sa buhay. Naman to programa kayong pulpito yung opening ka. Yung scripture read. Yung song leader. Hindi, ang buhay Kristiyano, araw-araw yan. Anong ginagawa mo sa bahay? Linggo-linggo. Lunes, Martes. Do you pray? Open? Do you meditate? Do you study? Do you serve? Aliwan naman mga tsuwa dyan. Okay, programs. Hindi. Pero yung struggle tamo, hindi dyan yung lunis pa mo, struggle. Busy ko, ako may kapakasang Bible, ako may kapag-pray. Kasi kung ako, mag-overtime ko. Yung struggle, hirap yan. Random ko ba ang mga buhay nito? Ito, yung nagtatrabaho ito. Kasi full-time ko, mag-struggle ko. Kayo pang mag-overtime kusina, mama,
bagong talasawan na nagpapalaki ng bata. You pray. You meditate. Natututo ka ba ng salita ng Panginoon? Kaya din Kristiyano na kasi wala lang taram. Eh mga gamit kayang harap. Alala sabihan. Sa iyo po, alala na malo sabihan kay Paul. Baka natin sabihin. Paano may sasabihin niya? Hindi nag-aaral. Ang kinakaludkot, YouTube. Ano sasabihin mo? Hindi ka nag-aaral. Halimbawa, pastor, mag-preach ka. Anong i-preach mo? Kasi nga, ang hirap mag-spend time. Ang lakas ng entertainment sa mundo ito. So, you see, hindi siya nasabi mo, are you saved? Kaya mahirap. Sinasabi ko sa iyo, alam, damay ako dyan. Hindi siya madali. Pero kapag ang Diyos ang kasama mo sa buhay, nakikita ninyo, ang buhay pananampalataya. So, pag sinasabi niyo sa akin, may struggle, lahat tayo may struggle na tinatawag sa buhay. Kaya lang, hindi pa tapos yung ating paglalakbay. Tingnan natin yung verse na silipin natin. Okay, nandito ako, mahal ko si Kristo, nagre-rejoice. Dito ba magtatapos? Last verse. Verse 9. Hindi yung verse 9 ng 1 Peter. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya. Ano yun? Ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Okay. Pero sundan ng inyong paningin, ha? Ang Kristiyano ba saan nakatingin? Okay. Meron siyang present. Okay. Ibig sabihin, kung Kristiyano ka, presently saved ka. Kung Christian ka, presently saved ka. Okay, now, bilang Kristiyano, kasalukuyan siyang mananampalataya at naligtas siya. Saan nakatingin ang Kristiyano? Alam ba kung saan? Nakatingin ang Kristiyanong biblical sa hinaharap. Saan hinaharap? Bakit siya nakatingin sa hinaharap? Kasi yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa. The salvation of his soul. Sabi ni Pastor, hindi ba ligtas na tayo? Makinig kayo para maintindihan nyo anong ibig sabihin ng salvation. Sa buhay ng isang tao, wala akong alam na higit na pinakamahalaga sa lahat ng bagay sa mundo ito, kundi ang tao ay maligtas. Okay? Sa lahat ng bagay sa mundong ito, ang kasaysayan ng sangkatauhan ang ginawa ng Diyos sa mundong ito upang tayo maligtas. Mahalaga ang kaligtasan. Sa lahat ng bagay, mahalaga ang kaligtasan. Kahit na matasan yung pinag-aralan, kung di ka maliligtas, walang say-say yun. Kahit mayaman ka. Gusto kaya kaintindihan yun, nung makanano na kahalaga yung salvation. At so, pag nagtanong ako ng ganito, naniniwala ka ba sa Diyos? Kukutan ko, ligtas ka ba? Halimbawa, naligtas ka. Ngayon, ito yung ibig sabihin ng kaligtasan. Hindi naligtas ako kung totoo kong naligtas. Hindi biligtas ko. Ayan, biligtas ko kay Ligo. Dito ako. Hindi naligtas ako. Okay, nandito ako. Pagdating ko dito, naligtas pa rin ako. Pagdating ko dito, totoong maliligtas ako. Ibig sabihin, ang kaligtasan, ginamit din yung salita, na inyong tinatanggap. Although, daratang hindi mo yung katatagan ng although lumalago ka sa pananampalataya, lumalago ka sa mga bagay na espiritual. Nagmamature ka. Naligtas ka rito, nagsasaya ka, nagpupuli ka, naligtas ka. Pagdating mo rito, lalo kang magsasaya kasi naliligtas ka araw-araw. 1986 bago ako mananampalataya.
2024 ngayon. Tanungin niyo ako, Pastor, ligtas ko again, 1986. Ngayon, at again, 2024. Tagal na yun, ha? At tanungin niyo ako, Pastor, ligtas ka ba? Ligtas ko. Urong. Hindi ako nagparada. 1986, nung ako bagong Kristyano, save ako. Pagdating ko rito, 2024, save ako. Save ako. Mas assured ako. Mas tiyak ako. Sa dami natin pinagdaanan, yung sinasabi ko sa inyo kanina, ang hirap ng buhay ng Kristyano, save ako ngayon. Araw-araw tinatanggap ko yung bunga ng aking galing. Kailan naman nagbabasa ako ng mga pahayagan. Nabasa ko yung 20 yata o 10 na pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Eh kung sabihin na nag-UK kayo, pero billionaires ko. Halos taga-Amerika, pero sila yung pinakamayamang nilalang dito sa buong daigdig. Hindi millionaires, billionaires yung iba, mga bata lang. Tinanong sila, ini-interview sila. Ano ba nangyayari sa buhay mo at sa kayamanan mo? Halos lahat sila yung sinasabi ko. Aldo, naragdag na rin pera ko. Sila araw-araw yung mayaman. At yung dumarating sa kanila, hindi milyon, bilyon. Imagine you that. Mayaman na, kumikita pa araw-araw. Nagmamature, moment by moment, every day, habang sila'y nabuhay, lalong namamaga, lalong yung mayaman, lalong tumitindi. Ba't ko sinabi yun? Anti-salvation. Ikaligtasan, hindi lang sa minsang tinanggap, kundi moment by moment, may dadalagdag sa iyo. May tinuturo sa iyo ang Panginoon. Tumatatag ka, ang daming hirap, ang daming pagsubok, and yet ang iyong faith, nagniningning, nag-stabilize, tumatatag, lumalago, at lalo kang naniniwala na may langit. Lalo kang naniniwala na may second coming. Lalo kang naniniwala that the Lord is near. Na ang ating faith, hindi siya bogus. Na ang ating faith, hindi siya fake, kundi totoo siyang pananampalataya na si Jesus Christ. Ito siya'y totoong Panginoon. And hindi yung naligtas ka ng 10 years. Ewan natatuto yung faith mo. Kung na-overcome yung sarili ko, wala ko pa. Ewan natatuto yung kaya kaming faith tapos ka na. 20 years ago, mahilit ako, dapat mas mahilit ka ngayon. 20 years ago, holy ako, dapat mas holy ka ngayon. Kasi nga, ito ay sinasabi natin, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya. What is the end? Ano yung end? Ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Kung naligtas ako at naliligtas ako, naliligtas ako. Tatanungin kita, after 30 years, mas assured ko ngayon. Mas nakikita ko ngayon ng Panginoon. Mas totoo sa akin ang mga bagay na spiritual. Mas ngayon nakikita ko that Jesus Christ is coming all in power and glory. At ito yung magalangan ng lahat ng mga manan. Ano na yung Kristiyano ngayon after that is, paurong My friend, balo ko yung feelings na ng senior citizen. Pag ang senior na kumanin na yung mati. Hindi ito gusto meron. Nakita mo, kasi senior, ako pa kasi senior na yung energy mo kasi liwanag Ako yung pais na ako kaliwanag. Okay. Matamad na kagende, masaya na ka mo, mapanganak ka. Maming ka mo rin pa. What's supposed to be like Paul, ang aking panlabas na kaanyuan, pinatutuko, suwalit ang aking panloob na pagkatao, ay lalo pang, bago.
Okay, ngayon yung panahon ito, mag-pray ka mo sa lesson. Ngayon yung panahon ito, mag-meditate ka. Ngayon yung panahon ito, mas akagit mo yung spiritual kaysa aking material. Check mo yung sarili mo. This is the end of your faith. Well, yung faith ko. Saan ba mauwi ang faith ko? Alam mo yung verse 7. Anyway, itong verse 7. Ngayon yung verse 7, nasa yung Bible. First Peter. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy. Gawin niyo, puno mo kanina muli. Ito ay mauuwi sa kapurihan, kalwalhatian, at karangalan sa pagpapakita ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihan na kaning ginuking kaya kang faith. Malaman tayo. Anak ko. Wala. Parang ganun yun. Ang Panginoon, i-commune ka niya, itataas niya, pupurihin ka niya. Dahil sa pananampalataya, pinakita mo sa kanyang pangalan. Yan ang ibig sabihin yan. Nagtiis ako sa pananampalataya, lumakad ako, naglingkod ako sa Panginoon. Minahal ko siya. Yan naman yung man-centered. Dito sabihin mo kay in faith you, i-honor na ng Diyos. Habang tumatagal, dumadaan sa apoy, lalo ito nagiging ginto. Saan mauuwi? Ang issue ko dito, saan ba tayo gagarahe? Saan ba tayo uuwi? Tayo ba'y mapapahiya o tayo ikopinan ng Panginoon? Well done, good, my faithful. Well done, good, my faithful servant. Dapat kong lingkod. Yung ginamit sa nila ito, ito iuwi sa kapurihan, kalwalhatian, at karangalan. Lahat ng pagtitiis natin sa pananampalataya kay Kristo ay mababaliwala dahil sa kalwalhatiang ihahayag sa atin. Naalala nyo yung madalas kong ito dito sa pulpit nito? Yung sinabi ni isang mga ngaral, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Kaya po lang, sensada po English yun. Hindi Tagalog lang. Isang buhay natin nalilipas. Tutunay mo nito yan, eh. Meron niya yung biya mo, eh. Sa katibisa, meron niya yung biya mo. At lumipas yun. Whether you like it or not, every time will pass away. Lahat ay transient. Pero, only what's done for Christ. Ano ba ang ginawa mo kay Kristo? Ang siyang mananatili. Sa araw ngayon, makikita natin ang kaibahan ng naglilingkod sa Panginoon. This is the point. Yan ang sinasabi rito ng ating buhay. Dahil kasama natin si Kristo buhay. Wari akit suren tangaman. Potang bunga chula diyang impul. Ela lululot. Nakihinog sila, di ba? At tatagis sila. Ang sino mang Kristiyanong nananatili kay Kristo, anong mangyayari sa kanya? Mahihinog siya, magmamature siya, magbubunga siya, tatatag siya, at lalo niyang mapapatunayan na ang kanyang kaligtasan ay kaligtasan galing sa Diyos. Now, ito yung key, ito yung dito ko magtatapos. Sa Philippians chapter 3, siguro masasabi ko ito yung pinakasusi ng ating pinag-aaralan. Pwede ba? Buksan mo Bible doon. Pwede ba? Nakikiusap lang raw. Pwede ba? Huwag tayo magtapos.
Okay, si Apostol Pablo ito. Okay. Filipos chapter 3. Okay. Sa kahuli-hulihan, mga kapatid ko, paggalak kayo sa Panginoon. Ang sumulat sa inyo ng gayunding mga bagay ay hindi kalabisan sa akin, hindi para sa inyong ikaliligtas. O then na kayo hindi naka-background ganyan. Si Pablo ay magaling na teacher. Okay? Dahil siya magaling na guro, bali yung itong sekreto, ulit-ulitan na yung kayang tuturo. Paulit-ulit siyang nagsasabi. Ang magaling na teacher, gano'n siya. Gusto niya i-emphasis niya, lagi niyang sinasabi, inuulit yung mahalaga. Like John. Ganito rin si Pablo. Sabi niya, hauli-ulihan mga kapatid ko, magalak kayo sa Panginoon ang sumulat sa inyo ng gayunding mga bagay ay hindi kalabisan sa akin, kundi para sa inyong ikaliligtas. Ano yun? 2, mag-ingat kayo sa mga aso. Aso, nung panahon yun, gusto sabihin yan, until. Okay? Mag-ingat kayo sa masasamang manggagawa, yung mga hindi tunay na lingkod ni Kristo. Pero mag-ingat. Mag-ingat kayo sa mga hindi totoong pagtutuli. Okay, spiritual. Sapagkat tayo, ang pagtutuli na sumasama sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri, note that 3, at nagmamapuri kay Jesucristo at walang anumang pagtitiwala sa laman. Okay. Ano ba ang totoong pagsama sa Diyos? May totoong pagsama kay Diyos. Makasentro kang Kristo. Kialaman. Ang Kristo, kialaman. Performance. External performance. Makasentro kang Jesus Christ. Wala tayong ibang pinagmamalaki sa buhay, kundi si Jesus Christ. Hindi ang anuman. Okay? Gusto ko na intindihan niyo yun. Kaya nga dito, okay lang yung marami tayong ginagawa, activities, okay lang yan. Basta sa buhay natin, inaalala natin, Jesus Christ is Lord. He is God sent. He is the Messiah. The living, risen Savior, Jesus Christ. Abalo na kasi kultura in church is ito yung makasentro kan Jesus Christ. Nakukuha rin. Okay? Yung mumunang diri, ulitan niya kayo, ang unang-unang tinitingnan sa iglesia, nanituturo. Haliwait ang mga sanding nakakita din, nanituturo. Nung makasentro kan Jesus Christ. Tayo ang totoong sumasamba sa Diyos. Ikitse, na nagmamapuri kay Jesucristo, hindi sa laman. Kanya may pamisunod-sunod na kanya, nebo. Bagamat ako'y may dahilang magtiwala rin sa laman, kung iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako. Sabi ng Paul, kinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isnilang na Hebreo, tungkol sa kautusan, ay Pariseo. Alam mo po, kung mayroong isang tao na talagang straight at totoo sa Diyos, si Pablo. Noong hindi pa kilala si Kristo. Straight siya po yung Pablo. Metikuloso siya, talagang pagkakas kay religion, aliwaya klase. Kaya nung siguro, tamakan na kayo, sasabihin ko kung merong isang tao hindi dapat ma-born again, nung hindi pa kilala si Jesus Christ. Kasi pag nakilala mo si Jesus Christ, mamumula lahat ng pwede mong ipagmalaki. Malumpo ka, mag-isa ka, para sa Christ, nila ko naman yung pride. May sabihan ko kaya kayo. Kaya nga, sabi niya rito, tungkol sa Siga 6, verse 6, ay taga-usig ng iglesia. Ayon sa katwirang nasa kautusan, ay walang kapintasan. Did you catch that? If wala yung kapintasan, pangaras kayong kautusan. Siguro sabihin natin, mas matulid mo ba kang Pablo? Ay, kayo pwede kayo. Mas mabait ba ako sa kanya? Hindi tayo pwede sa kanya. Pagdating sa reliyon, ibang klase siya. Very zero siya. Pero alam niya Pablo, nung siya'y nabuksan at nawala sa kanyang pagkabulag, nakita natin yung verse
7. Oh, mga boy. Hallelujah. Meaning Kristiyano. Ito yung Kristiyano. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang. Okay? Pakinabang yung religion eh. Pakinabang lahat ng ito. Lahat ng pakinabang ay inari kong kalugihan. Alang-alang kay Kristo. Oh boy. Yan ang Christian. Lahat ay inari kong kalugihan. Alang-alang kay Kristo. Yan ang faith. Yan ang faith natin. Yan ang faith. Yung ating attachment kay Jesus Christ. Bala mo, kung gamitan kayo po yung salita ngayon eh, inggiliw na ingsinta ng Pablo kay Jesus Christ. Hindi tayo po. Giliw na giliw yan ang Jesus Christ. Higit pa roon, lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagaan ng makilala si Kristo. Higit siya yung salvation. Salvation, itang kilala mo na yung Ginoo, muri niya pang kilala. That I may know Him. You see, higit siya yung salvation, progressive yun. Tutok na. Magbalik, kundi nagpapatuloy siya. Ganun ang kaligtasan. Sabi ko nga sa inyo, 1987, naligtas ako, natuwang-tuwa ako, mas tuwang-tuwa ako ngayon, 2024, mas tiyak akong ligtas kasi yung galaw at trabaho ng Diyos sa buhay ko. Paurong. Stagnant. Hindi nagpapatuloy. Excited anticipation ang ginagawa mo. Look ahead, look forward, look with expectation. For our future glory is more glorious than our past. Sabi ko, Senyor ko, but my friend, I am not looking for that. I am not looking, pa yung tunan yung sementeryo, kaya paninahin kamatayan. I am looking for Him. Paninahin kay Jesus Christ, kay second coming. Balo ang matuwa na yung bili. Kailangan nga matay na ka. But I am not looking for that. Kasi ito yung meditate ko yung kamatayan, malumpo kaya. Matuwa na ka. Pero yung Kristiyano, makalawi can death. Doon ka rin makalawi. Second coming of Jesus Christ. Otherwise, nung aliwa, ingkerang pananaw kendi. Check mo yung sarili mo, pati ka mag-Kristiyano. Kanya na mo, tanggap ko naman, kaya na ako kanina. Kaya dito yung Kristiyano. For to me, to live is Christ, and to die, what? It's gain. Or anything, end of your faith, the glorious end of your faith, the salvation of your soul. Ing kakong biye, paninayan, ing aldo ko, dadang niligtas siyang kabuhay ng kalabo, the salvation of my soul. So, anong ariyang gayon nga akong babasan? At ako'y matagpuan sa Kanya. Hallelujah. Verse 9, nawala sa sarili kong katuwiran. Hindi na. Kaya ngarabanan ng Ginoo, alang matulid. Ala kang katuliran. Wala yung pagmaragul mo kayo, ala na akong kasalanan, ala akong nagawin, ligtas ko siguro kasi maganda nga ako mamirisyo. That's wrong, that's nonsense, that's biblical. Anti-gospel ito. Ala kang katuliran ng Diyos, yung katuliran mo is Jesus Christ. May pagmaragul, ako naman, nagkakulo pa rin ang haliwang tao, ako mamirisyo. That's wrong! That's wrong. That's nonsense. That's unbiblical. Ka masave ka yan. Yan na kayo save ng Ginoo. Walang mayap kang tao. Walang mayap kayo katao. Save na kayo ng Ginoo. Ni Jesus Christ. Yan kaya kang katuliran. O yan yung salvation. Kaya nga, Pablo rin, sinabi, no, ako'y matagpuan, hindi sa sarili kong, kundi, sa pamamagitan ng pananampalataya, hallelujah, kay Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos na bagay sa pananampalataya. Ang katuwirang hinihingi ng Diyos, saan galing yan? Sa Diyos pa rin. Sinong katuwiran ng Diyos? Jesus Christ. Then verse 10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan
na ako'y matulad sa kanyang kamatayan. Hallelujah. Verse 11, upang aking makamit. This is the end. Ito yung kanyang mata. Nanong lalayan na? Ing iya, mag-resurrecting kayang katawan. Aliway ng materia, ali. Ing iya, mag-resurrect ya. Siya'y muling mabuhay at tulad ng Panginoon. You see, akakitse, yung timaning, nanay yung Kristiyano makalaway kayong future. Look ahead, look forward, look with expectation. Our future is more glorious than our past. Eh, yung kakalingon nito. Palyaring physically, mag-deteriorate niya tayong itsura, and yet, spiritually speaking, we are looking for Him. Upang aking makamit ang anumang paraan ang muling pagkabuhay. Makalungkot minsan, nga di ba, yung isipan din kasalanan. Kasalanan ko. Kapatid ko, yung kasalanan, na-issue, in-issue, Christ. Di ba? Ang dami kong kasalanan, pati nakapapatawad ng Diyos. Di hanapin Christ yung kasalanan mo. Kailangan mo lang yun is to believe the gospel, repent and believe the gospel. Na-issuing word, pagtagumpayanan ng Christ yung word. Na-issuing sin, pagtagumpayanan ng Christ yung sin. In this world, you shall have tribulation, but in me, you will have your peace. Naisipan mo kayo, kaya kasalanan. Ininganda ng Christ King Cross. Ikaw nga po, so arang yan, ha? Uli kang basta ng verse, in 1 Peter chapter 3, verse 9, bayo mag-pray. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Meron ba tayong awitin na wala ba si Janessa? Sige po, awitin natin ito bago tayo mag-pray. I know not why God's wondrous grace to me has made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for